May nagtanong sa akin. May nagte-text po sa akin from collection agency po. Third collection party po daw sila at naniningil sila po sa may pagkakautang sa kanila. Ano po dapat kong gawin? Okay, bago ko sagutin, no, alamin ho muna natin ano ho ba yung third party collection agency. Okay? Dalawa hong klase yan, no? Yun pong kinukuha yung serbisyo para maningil in behalf of the lending or financing company or the banks, no? Or yung isa po is binibili po, no, yung mga hindi na nasisingil na delinquente or past due na accounts, no? So dalawang klase po 'yan, no? Doon po sa sa kinukuha yung serbisyo, no, kasi meron ng mga lending companies, financing companies or banks na wala pong kakayanan gumawa ng collection process or hindi sila, kumbaga wala silang collection team, po, so hindi sila nakakatawag, hindi sila nakakapag-field, no. So kinukuha ho nila yung services ng collection agencies, no. Tapos meron din naman ho na mga kumukuha ng services ng collection agencies, no. Yung unang cycle po, no, is yung kanilang in-house muna ang maniningil, no. So yung mga hindi ho masisingil nung kanilang in-house, yun po yung ipapasa nila dun sa kanilang third party collection agency. Okay. Yung sa pangalawa naman po is ito po yung mga utang, no, na matagal na hong hindi nabayaran. So parang non-performing loans na po ito. So yung iba po kasing mga lending, financing at banks, ibinebenta na rin po ito. So ngayon pagka nabili po ito nung collection agency, no, sila naman po ang maniningil, no, para ho mabawi nila syempre yung pinambili ho nila dun sa sa lending, financing at bangko. So yun ho yung dalawa na yun, no. Ngayon sagutin ho natin yung inyong katanungan, sabi niyo nga ho may nagme-message ho sa inyo na collection agency, no, at naniningil sa may pagkakautang daw sa kanila. Okay. Hindi ho ako pamilyar dun sa sinasabi niyo na collection agency. Pero base ho dun sa sinasabi ninyo na naniningil sa pagkakautang sa kanila, baka ho nabili na nila, no, yung utang ninyo dun sa lending or financing company na pinagkakautang po ninyo. Kaya po sila naniningil, no, nang sinasabi nila is sa kanila na may utang. Okay? Ngayon po, ang gawin niyo po is ganito, no? Manghingi ho kayo ng ng statement of account, no? Para malaman niyo po talaga na sa inyo yung utang na yon, no? Kasi dun sa statement of account dapat to nakalagay kung kailan ho na-disburse yan, no? Magkano po yung amortization at magkano po yung total yung babayaran. Tapos po kung maaari is manghingi kayo ng discount, no? Kasi kaya naman ho siguro nilang ibigay yon, no, yung mga collection agencies. Actually po may mga collection agencies na madali pong kausap, no, lalo po pag yung binili nila yung yung utang nyo dun sa sa lending, financing at bangko. Mas madali pa ho silang kausap, no. Maaari pa nga ho nila kayong bigyan ng discount, no. So nasa sa inyo ho yan kung paano nyo ho sila kakausapin, no, kasi it boils down po kung paano kayo makipag sa kanila, makipag transact, no, kasi wala naman ho talaga tayong ibang pwedeng gawin kundi bayaran po yung utang na yon, no, kasi hindi naman ho mapupunta yan sa collection agency kung hindi ho yan existing na utang. Ang question lang ho dyan is paano po ipuprove nung collection agency na sa inyo po yung utang. So yun nga po, manghingi ho kayo ng statement of account, no? Para ho malaman nyo kung talagang sa inyo po yung utang na yun, no? Ngayon, pagka ho talaga sa inyo, bayaran nyo po, no? Manghingi ho kayo sa kanila ng ng payment options at siguradong mabibigyan naman po nila kayo. Kasi nga ho, kung nabili na nga ho nila yung yung utang na yun, may karapatan at may kapangyarihan na ho silang magbigay sa inyo ng payment option. Ano po? So, yun ho ang nyo gawin po ninyo. Pero ang kailangan nyo tandaan, no, ito pong mga collection agency na to is kailangan pong sumunod nitong mga to sa pag-uutos po ng SEC
yung prohibition on unfair debt collection practices. Okay? Kasi po kadalasan yung mga yan, no, akala ko kasi nung mga OLA, no, especially ho ito mga OLA, is pagka gumamit ho sila ng collection agency, makakaiwas na ho sila dun sa harassment. Kasi ituturo lang naman ho nila yung yung collection agency. Ganun ho gagawin yan eh. Sabihin nila na, hindi, yung collection agency ang nangaras sa inyo eh. Hindi ko ho alam, no, kung alam ho nila yung pinag-uutos po, no, ng SEC, yung prohibition on unfair debt collection practices po, no, may nakalagay po kasi doon, no, na kahit gumamit ho sila ng collection agency, sila pa rin po ang mananagot kung nangharas po yung collection agency. Maliwanag po yun, no, doon sa kautusan po ng ng SEC na yun, no. Pinapayagan po, no, na gumamit yung mga lending companies, financing companies at bangko ng third-party collection agency. Pero sa oras po na sila ay mangharas, no, ang isa-sanction po is yung lending, financing or bangko na humayar doon sa collection agency. Maliwanag po yun. So, hindi po pwedeng gawing dahilan ng mga OLA na yan na hindi sila yung nangaharas. Okay? Regardless po kung collection agency po yung nangharas sa inyo or yung kanilang in-house, no? Sila po ang mananagot diyan. Okay? Kaya nga po ibinibigay po, no, yung pangalan ng collection agency na kanilang hinire, no, para mangolekta in behalf of them, no, sa SEC, no, kasi kailangan malaman po ng SEC kung sino po yung hinire ninyo na collection agency kung meron po, no, and even po yung mga in-house po kailangan declared din po sa SEC. So mahigpit po ang SEC diyan, no, kaya hindi ko malaman kung bakit ho marami pa rin ho harassment na nangyayari, no. Yun ho ang napakalaking question mark para sa akin, no. Bakit ho kaya napapayagan itong mga ganito? Although marami na nga hong complaints na nare-receive, no, ang ating SEC, NPC at even the BSP, no, na may mga harassment. Ang question ko ho, bakit patuloy pa rin ho yung ganitong mga harassment, no? Siguro it's about time na po na talagang magkaroon ng batas, no, para makulong ho itong mga ito, no, yung mga gumagawa po ng harassment na ganyan. Kasi ho, ang masakit ho kasi dyan is yung mental torture ho na dinudulot, no, ng harassment. Kasi ho, kagaya ho ng mga nakaraan kong videos, ilan na ho sa kanila ang na-ospital dahil ho sa depression at anxiety. Di po ba? Napakahirap ho kasi niyan. Nakala ho kasi nila hindi ho totoo yung yung depression eh. Napakahirap po sakit niyan. No? Biruin mo ibang tao ang kumukontrol sa iyo. No? Sinisira ang pag-iisip mo. Hindi ho tama yung ganyan. No? So I think it's about time lang po na na gumawa na po ng aksyon ng ating Senado at Kongreso, no, para po matuldukan na yung harassment na nangyayari po, no, lalong-lalo na dun sa mga OLA, no, kasi hindi ho tama yung ginagawa nila, no. Binabastos ho nila yung mga sangay ng gobyerno, lalo na ho sa pag-uutas ho ng SEC saka ng BSP at National Privacy Commission. May mga nakalatag po na na mga batas, no? Hindi ho nila sinusunod. So ano hong gusto nilang mangyari? Di po ba? Harapang pagbabastos po 'yan eh. Kaya tama lang ho siguro, no, na magkaroon na ho ng batas para diyan, no? So, para ho matuldukan na yung ginagawa ng mga OLA na 'yan, no, nang hindi na ho dumami yung mga nagkakaroon ho ng sakit sa pag-iisip. Ano po? Antayin pa ho ba natin na marami ho ang masiraan ng bait, no, dahil ho lamang dyan sa harassment na ginagawa ng mga demuhong OLA na yan? Di po ba? Dapat hong matigil na po yan. Ano po?
I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!